Yung premise ni Cielo Magno, may mali ba ron sa sinabi ni Tatay Digong? Wala siyang sinabing mali. Ang sinasabi niya lang, eto dito ako tawan-tawa sa iyo, Cielo Magno. Ang sinasabi lang ni Cielo Magno, bakit ako ang tinatanong at hindi si Tatay Digong? Alam niyo yung ibig ko sabihin ng media. Bakit siya daw yung tinatanong? Sumausaw ka. Kailan ka ba, tatanungin nga kita, kailan ka ba biglang tinanong? Di ba? Gines mo si Ungab. Si Ungab po ang pinagmulan ng expose na ito. Si Congressman Ungab. Gines mo sa'yo. Pinagbigyan ka naman. Magmula nun, nakilala ka na, na-advocate ka na, kalaayaw mo tong nagaganap na to. Tignan nyo kung, tapos, dahil, siyempre, tatanungin, simple lang naman po ang tanong, ang sagot dyan, no? Bakit ikaw at hindi yung mga Duterte ang tinatanong? Ano po ba yung mainstream media natin? Pero, ang tanong, Cielo Magno, tinatanong ka rin ba tungkol sa panawagan ninyo na impeach BP Sara? Di ba? Ganun ka ba kasikat? Ang tagal na nyo nag-impeach BP Sara eh. Meron bang mga press con na ikinasikat mo yung panawagan yung impeach BP Sara? Ini-interview ka ba ng mga sinasabi mo media tungkol sa impeach BP Sara mo? Hindi naman eh. Di ba? Hindi naman. Bakit? Bakit ka ngayon ini-interview? Kasi nga sikat. Sikat yung expose ni Tatay Digong at saka ni Ungab. Ang problema sa iyo, ang daming nag-e-expose, hindi pinapatulan. Alam mo ba yung Cielo Magno? Nung si Tatay Digong na yung nag-expose, pinatulan patik, ayaw man ng media. Sa totoo lang po, ayaw ng media na i-cover si BP Sara at si Tatay Digong. Media. Ayaw ng media na i-cover sila para sumikat. Gusto nila panay kasamaan. Pero hindi nila matatakasan eh. Kung hindi nila i-cover, lalamunin naman sila na wala silang silbi dahil lahat ng mga vlogger, mapa Maka Duterte at mapa Maka Marcos, pro Marcos at pro Duterte vloggers, tinatapik yung expose ni Tatay Digong. Di ba? O ngayon, sumakay ka sa expose. Gines mo si Ungab. Ngayon sasabihin mo walang kredibilidad si Tatay Digong na mag-expose dahil siya ay corrupt. Cielo Magno, kailan, anong pangyayari, anong kaso ng corruption ang narinig mo laban kay Tatay Digong? Ang alam namin, ang binibintang sa kanya palagi, EJK, War on Drugs. Asan yung corruption doon? Cielo Magno, doon pa lang sinasabi mo na corrupt si Tatay Digong, wala naman niniwala sa'yo. Wala siyang investigasyon tungkol sa kanyang corruption. Kung merong investigasyon sa corruption, magkano? At least kay Inday Sara meron 125, masasabi nyo, di ba? Popular Sa popular ni Tatay Digong, kailan siya na-involve sa corruption? Anong issue ng corruption? Sumakay ka lang Kinukuha mo na yung credit lahat. Sa'yo yan? Ikaw nag-expose niyan? Kaya ikaw ang tinatanong ng media para baka makalimutan ng tao, mapagkamalan na ikaw ang pinagmulan yan.
ayaw nilang i-credit sa mga Duterte yung expose na to. Ayaw nilang makredit na ito ay galing sa kampo ni Duterte. Na dalawa yan. Hindi nila pwedeng i-ignore. Bakit? Lahat ng vlogger Yung akusasyon ng vlogger na sila na ang pinagkukunan ng balita, yung akusasyon namin mga vlogger na kami na ang pinagkukunan ng mga tao, kami na yung mga pinagkakatiwalaan ng mga tao, mas lalong mapapatunayan niya kung hindi nila i-cover tong expose ng mga Duterte. Ikaw, kaya ka tinatanong ng media para kunwari ito ay expose na hindi nagmula sa mga Duterte. Yang paninira mo sa Duterte, sa kanilang expose mismo, ano ang mali sa sinabi ni Tatay Digong? Ano ang mali sa sinabi ni Tatay Digong tungkol dyan sa budget? Para sabihin mong hindi na siya pinagtitiwalaan ng media. Kaya nakakatawa Porket ikaw ang ini-interview, ikaw ang pinagtitiwalaan? Si Duterte daw ang una nagsiwalat ng blankong item sa BICAM report. Bakit ako daw ang tinatanong ng media? Yun lang po, no? Yun lang po ang tanging banat niya. Hindi niya po masabi na mali yung expose ni Tatay Digong. Ang tanging niya lang banat, bakit siya yung ini-interview? Alam mo, Shelo Magno, kung ikaw sabi ka sa anong tawag natin diyan, yung nalula ka sa ang tagal mo nang dumadakdak kasi, di ba? Matagal ka nang dumadakdak, ngayon ka lang napunta sa limelight. Matagal ka nang dumadakdak, ang dinadakdak mo kasi anti-Duterte. Kaya walang pumapansin sa iyo. Hindi mo ba naintindihan? Marami ng anti-Duterte na mas credible kaysa sa iyo. Okay? Mas credible kaysa sa iyo, mas sikat kaysa sa iyo. Hindi nga sila napapansin Ngayon, nalula ka, hindi mo expected. Alam niyo yun, yung akala niya sikat na sikat siya. hindi siya spy, hindi siya traitor, hindi po siya naging Duterte. Sinakyan niya lang. Mali po kasi yung salitang spy, hindi po siya spy, hindi. Alam niyo yun, yung nalula siya sa kasikatan. Ganun pala yung issue ng Duterte, sinakyan niya, tapos bigla siyang sumikat. Akala niya, siya yung hinahanap ng tao. Siya yung hinahanap ng media, hindi naman si Duterte. Bakit? Parang siya, yung nalula ba? Hindi sanay sa limelight. O kasi nga, anti-Duterte na siya Hindi po siya, hindi nyo naintindihan yung spy. Ang spy, ganito po yung spy. Sumapi ka dyan. Halimbawa, naging sumama ka sa PDP laban. Yun po yung spy, hindi po siya naging Duterte supporter. True-blooded dilawan niya noon-noon pa. Kaya nga hindi siya sumisikat Alam natin dilawan siya noon-noon pa. Kasama po yan sa impeach BP Sara. Kasama nila yan, nila Llamas, kasama po yan, mga dilawan po yan. Huwag nyo pong labuin yung spy. Ang spy po, pumasok ka, sumama ka sa grupo, naging nililito nyo po kasi sarili nyo Ang ibig po sabihin, kahit kakampi ni Marcos, hindi matiis na batikusin siya. Alam niyo yun? Sasabihin nyo bang spy siya, Sasabihin nyo bang spy ang mga makabayan? Halimbawa si Franz Castro. Bakit bumabanat ngayon si Franz Castro sa budget? Sila Manuel. Hindi po sila Paano siya magiging traitor? Kakampi niya pa rin yung kakampi niya. Si Shelo Magno po ay kakampi ng mga dilawan po siya. Ang titigas ng ulo niyo minsan. Kailan po ba naging Duterte si Shelo Magno? Sino po nagsabing Duterte si Shelo Magno? Hindi po siya kahit kailan naging Duterte.